solo quiere tus besos. Rosalinda, Rosalinda. Rosalinda, ay amor. Gusto nang umalis ng anak ko dito sa bahay. Kailangan ko to para makalimutan si Rosalinda. Matalino ang babaeng iyon. Iniwan ka niya para magkaroon tayo ng problema. At mapilitan ako na tanggapin na lamang siya. Sigurado kami ni Rosalinda na hindi mo siya tatanggapin kahit na kailan. Sigurado kung hinarap na niya ang mama niya at kinumbinsi siya para tanggapin ka na niya bilang manugang. Pumunta ako para hindi mang-away. Gusto kong magkabalikan kayong dalawa. Yung babaeng nandito, bumabalik na ang nakaraan at hindi magtatagal lalabas ang katotohanan. Nakita mo ba yung babae na kausap ni Rosalinda? Oo, mama yun ang boyfriend niya. Gusto niya magkabalikan sila ng anak niya. Kung kilala mo lang siya, Javier. Kaya sinasabi kong hindi sila pwedeng magmahalan ni Rosalinda. Hindi sila magiging masaya habang buhay. Sino ba kasi siya? Ang biyuda ni Jose Fernando Altamirano. Ang dahilan, kaya ako nakulong ng 20 taon sa bilangguan. May sorpresa sa iyo ang mama mo sa baba. Baba na! Matutuwa ka. Tignan mo kung sinong nandito, Fernando Jose. Rosalinda, mahal ko. Rosalinda. Fernando Jose, mahal ko. Mahal ko. Iiwan ko na kayong dalawa. Doon na muna ako sa aking silid. Mahal kita. Ang ibig mo bang sabihin ay... Boyfriend ni Rosalinda ang anak niya, Javier. Anak ng lalaking yun. Diyos ko po. Naiintindihan mo na ba ngayon kung bakit dapat nilang itigil ang relasyon nila? Masisira at masisira rin sila, Javier. Sinumpa ang pagmamahala nila. Kailan mo pa nalaman yan? Nung nakita ko siya sa bahay, nagsuspecha na ako. Narinig ko yung boses niya sa kulungan na paulit-ulit. Sinisisi at sinusumpa niya ako. Sinabi sa akin ni Rosalinda ang pangalan niya. Hindi na ako nagduda. Ang anak ng lalaking naging dahilan ng pagkakulong ko ng 20 taon ay ang boyfriend ngayon ni Rosalinda. Ang lalaking mahal na mahal niya. Bakit, Diyos ko? Diyos ko, bakit kailangan mong gawin sa amin to? Tingnan niyo, senyora. Parang walang ibang tao kung maghalikan sila rito. Grabe silang maglandi ang dalawa. Mukhang masayang-masaya sila ngayon. Hayaan mo sila, Berta. Hayaan mo silang magsaya ngayon. Sumuko ka na ba talaga? Isipin mo na lang, pumunta ka pa ng tenement at dinala pa siya rito. Hindi ko akalaing bibigay ka. Kailangan kong gawin yon para hindi na lalong gumulo, Berta. Ibig mo bang sabihin? Na hinihiling ko pa rin may mangyayari. May mangyaring hindi maganda. Bagay na ikasisira ng relasyon ng anak ko at ng mahirap at pobreng babae na yon. Altamirano Family Residence. Sandali po. Para sa inyo po, senyora. Sino naman yan, Berta? Si Ursula. Akala ko habang buhay ka nang mawawala sa akin, mahal ko. Ang sabi ng mama mo, ako lang magpapasaya sa'yo. Talagang ikaw lang ang nagpapasaya sa akin. Ikaw lang. Nung kailan lang pakiramdam ko, ako ang pinakamalas na tao sa mundo. Hindi. Ikaw, nakulit ka talaga. Para ka magpapaparty sa sobrang saya mo.
Bakit hindi? Hindi ba sapat na rason to? Oo naman, syempre. Gusto ko rin namang mag-celebrate at sumigaw. Ayun! Tapos na ang gulo. At magiging maayos na ang lahat. Hinding-hindi na ako papayag ulit na magkahiwalay pa tayo o iwanan mo pa ako, Rosalinda. Naintindihan mo? Oo naman, mahal ko. Pasensya ka na, pero hindi ako makakapunta. Kailangan mo pong pumunta, senyora. Hindi ka ba nakakaintindi? Bingi ka na ba, Ursula? Kailangan na po kasi kitang makausap, Senyora Valeria. Napaka-importante ng bagay na to. At isa pa po, kapag hindi niyo po ako napuntahan agad, huwag kayong mag-alala at ako ang pupunta sa inyo. Huwag kang pupunta rito kung ayaw mo magkagulo. Pupunta ako dyan sa Sabado. Kailangan bago po mag-Sabado, Senyora. Kapag sinabi ko na Sabado, Sabado! Hindi ka ba niya naalala nung nandito siya? Hindi. Kasi hindi ko hinahayaang makita niya yung mukha ko sa opisina. Pero anong mangyayari kapag nalaman nila kung sino ako? Pero hindi pwedeng pagbayaran ni Rosalinda yung bagay na ikaw ang gumawa, Soledad. Wala naman siyang kinalaman dun sa nagawa mong kasalanan sa kanila. At isa pa, tiyahin ka lang niya. Galit na galit sa akin yun. At yung nanay niya, matindi ang galit nila sa akin at sigurado ako na ang pagbabayarin nila sa kasalanan ko ay si Rosalinda. Kahit pa pamangkin ko lang siya, magkadugo pa rin kami. Nakatira lang siya sa tenement. Kasama yung mga taong bagay doon. Isipin mo na lamang. Pakiramdam ko yung ilang minutong nandun ako kagabi. Yun na yata yung pinakamalalang nangyari sa buhay ko. Una sa lahat, kung hindi mo naman pala talaga gusto yung babaeng yon, bakit ka pumunta doon, Valeria? Ayoko namang layasan ako ng anak ko. At ang tanging paraan para hindi mangyari yun ay ang pabalikin ang babaeng yon sa kanya. E di ginagamit mo lang siya. Ano naman kaya ang gagawin mo pagkatapos? Sobrang saya ko para sa'yo dahil nagkaayos na kayo ni Fernando, Jose. Sobrang saya ko talaga. Magagalit na naman si Tita Martha. Naalala mo na sinabihan kanya makipaghiwalay ka? Ay, oo, naalala ko yun. Magandang umaga. Magandang umaga, Papa. Magandang umaga. Matutulog muna ako. Napagod ako. Huwag kayo maingay, baka hindi ako makatulog. Doon ka na sa kwarto ko matulog. Mas makakapagpahinga ka doon. Sige po pa. Ayaw nga pala. Hindi ako sasama sa'yo sa Garibaldi. Hindi ako makakapagtrabaho doon. Gigising na lang ako na maaga at maghahanap ng iba. Sige, anak. Halika pa. Maupo kayo. Dito, ipaghahanda ko kayo ng almusal. Hindi, Rosalinda. Huwag mo na. Gusto kitang makausap. Tungkol saan po yan pa? May gusto akong ipagawa sa'yo, pero ayokong magtanong ka pa kung bakit. Gusto kong makipaghiwalay ka na sa boyfriend mong si Fernando, Jose. Rosalinda.